hapon. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay pinangalanan na po ni batang-batang congressman ng 1st District ng Batangas kung sino ang corrupt na USEC or undersecretary na inappoint o tinalaga ni Vince Dizon sa DPWH. Anong nangyari? From one corrupt team to another corrupt team. Ganun ang nangyayari. Wala talagang katapusan ito. So, paano yan? Corrupt ka rin pala, Vince Dizon eh. Corrupt ka naman talaga eh. Style nyo, paikot-ikot eh. Tinutulak nyo sa Duterte eh, kayo ang corrupt eh. Tinutulak eh, bongo. Kasi ang target talaga ninyo, yung 2028 election ng presidency. Kasi alam nyo, inaamin nyo na hindi nyo kaya talaga talunin yung Sara Duterte na yan. Kahit na maldita pa yan, hindi nyo kayang talunin. The fact of the matter is, you are all corrupt. Isama nyo na lahat. Pero among the corrupt, kayo yung present corrupt. So, nangyari, the new corrupt, the present corrupt, and then the new corrupt, yung bagong team mo, Vince Dizon, at saka yung corrupt dati sa panahon ni Duterte. Kayo-kayo lang ba dyan? Bago mag-Duterte, yung mga corrupt na mga tao ni Noynoy. Bago mag-Noynoy, yung mga corrupt na tao ni Gloria. Bago tao ni Gloria, mga corrupt na tao ni Erap. Pagkatapos, yung kay Gloria, natandaan ninyo yung Ukod Mutiny ng mga tarantado ng mga sinungaling nito si Trillanes. Sasabihin ba naman na ang corruption daw ay nagsimula sa panahon ni Duterte? Ogo! Bakit? Hindi ka ba isinilang panahon noong 1986 na sinipa ng people power si Marcos Sr.? Na dahil sa corruption? Puro kayo magsalita na walang logic. Una. Pangalawa, ini-insist ninyo na iyon yun. Pangatlo, hindi lang walang logic, sinungaling pa. Dinadaan nyo sa paulit-ulit na kwento para mapapaniwalaan kayo ng mga inyong kulto. Kulto ni Trillanes. May kulto ng mga BBM. Kulto ng mga Dilawan. Kulto ng mga Pinklawan. Dapat wala na tayong kulto-kulto. Kalaban mo, kulto ni Duterte. Kulto na tayo lahat eh. Dapat, para maunlad itong bayan na ito, tigilan na natin yung pagkulay-kulay. Itong mga Pinklawan, akala nila matalino sila. Tatawagin nila mga DDS na mga bubo. Sino bang bubo? Sino ba naghawak ng mga pamahalaan ngayon? Di ba kayo? Kakampi niyo si BBM? Ang lahat ng mga pagnanakaw ngayon, tutulak niyo sa nakaraan. Buwisit! O ito, pakinggan ninyo, binangalanan na, in-identify na ng isang batang-batang congressman na si Representative Leandro Ligarda Liveste kung sino ang corrupt sa bagong team ni Vince Dizon dyan sa DPWH. Si Mr. Yusek Ari Perez. Pakinggan natin. Pakinggan natin yung batang congressman na ito. Ang pag-asa na lang talaga natin mga kabataan na congressman. Si Kiko Barsaga, si Javi Benetes, si Attorney Rene Co, si Vico Soto,
Si Brian Po. Sino pa bang ibang bata na pwede maasahan? O ito, pakinggan natin yung pakinggan natin yung sinabi ni ulit. Hapon ay para manawagan kay Secretary Dizon. Ito si ito po si Congressman Leandro Ligarda Livesti. Anak po siya ni Loren Ligarda at saka ni Governor Livesti. Pakinggan po natin yung batang ito. Bago ko bitawan, nais ko lamang malaman nyo na bilyonaryo ang batang ito. Naging bilyonaryo ang batang ito sa kanyang negosyo na sinugal niya ang kanyang sarili doon sa negosyo na solar. Kaya may solar power plant ito. Kaya bilyonaryo ito. Hindi niya na kailangan mangurap yan para kumita. Pero hindi natin alam kung saan ang galing kapital niya. Kapital niya na negosyo, galing kay tatay niya o galing kay nanay niya. But just the same, regardless kung malinis ang pinanggalingan ng pera niya, ay yung kanyang pag-umpisa, pag-negosyo, yan dyan mo nakikita. And he won in the 1st District of Batangas. Tinalo niya po si Eric Buhain na isang ubod ng korap din ito na congressman. O ito, pakinggan natin si Congressman Leonardo Ligarda Livesti! Na po, ang agenda ng aking press briefing kahapon ay para manawagan kay Secretary Dizon na rebisahin natin ang 2026 DPWH budget. So, hindi ko po layunin na gawing personal ang kritisismo sa mga miyembro ng kanyang team sa DPWH. Kung tignan po ng mga taga DPWH at ng ating mga ibang mga listeners ang ating press briefing, ang unang sinabi ko, sana ibaba natin ang presyo para wala ng korupsyon. At example ng korupsyon ay may mga contractors na nagsusulat ng mga parte ng ating national budget. At sinabi ko, meron daw connection ang iilang mga miyembro ng team ni Secretary Dizon sa mga contractors. Hindi ko naman sinabi na sila ay necessarily contractor. May connection. Kaya hiniling ko kay Secretary Dizon na ipa-disclose sa kanyang team ang kanilang mga connection sa mga contractor. Ngayon, meron din na mga plano daw na ipa-bid out sa central office ng DPWH na lang ang mga proyekto. Hindi na lang sa mga district engineering offices. At ang isang punto na sinabi ko sa ating press briefing kahapon ay baka hindi naman yan magsasolve ng corruption kasi imbes na sa district engineering office magkakaroon ng mga issue, baka lilipat na lang sa central office pa. Okay, ito ang puntos ni Congressman Leandro Berceles. Pasensya na. Livesti. Yung Berceles, yun? Kurap yun eh. Si Congressman Leonardo, Leandro Ligarda Livesti. Ang puntos niya, gusto niya yung mga flood control projects at iba pang mga projects na nilagay ng DPWH sa bagong project para sa taong 2026, gusto niya ay bawasan ng 25%. Halimbawa, ang project na nilagay ng DPWH sa 100 million, bawasan niya ng 25 million. At ang gusto niya, magbabawas niyan siyempre, DPWH. Ano ang katalinuhan niya sa likod niyan? Dito siya kumukuha o hubuhugot ng lakas ng argumento niya. Number one,
narinig niya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagtatanong ni Senator Bang Aquino na sinabi ni Bryce Hernandez at saka si Bryce Hernandez ang sasabi na yung mga disenyo na ginagawa ng DPWH at mga estimates ay overpriced by at least 25%. Sinasadya daw yung overprice para may leeway o para meron silang allowance para ibubulsa. Kasi alam naman daw nila na binubulsa ng mga congressmen kaya sinasadya nila tinataasan ang budget o ang tinatawag na agency budget cost or ng mga kada project, matulay man, flood control, multi-purpose building, kaya hindi talaga nawawala yung tinatawag na corruption na kung saan ang mga congressmen ang talagang hari ng lahat yan, ang nagdidikta, pati mga kontraktor. Kung ayaw ng congressmen, sa totoo lang, walang tinatawag na kurakot ang mangyayari. Pag ayaw lamang ng congressman. Kasi chichikin niya yung DPWH, chichikin niya yung bidding. Ang bidding, kailangan pakialaman niya talaga. Kasi lagi niyang kahit i-live stream hindi mo makikita yung mga yung mga arrangement, mga fixing, game fixing na nangyayari. Hindi kaya bid fixing. Ang isa sa mga pamamaraan ng bid fixing, mag-uusap ang mga sasali sa bidding. Oy, ako ito ha. Sasabihin ng isang mananalo dun sa mga kasama, ikaw, bigyan ko na lang kayo tag 3 million bawat isa. Huwag na kayo, magbid kayo, ito yung presyo ko. Ang project ay 100 million. Tapos ibibid ko po ay 96 million. Ikaw magbid ka 96,500,000. Kung 5 kontraktor, ang isa, ang 4 pa natira. So ikaw naman pare, magbid ka ng 96,700,000. Ikaw naman pare, magbid ka ng 99 para hindi alata tayo. Ikaw naman magbid ka ng 97. Ganon ang game fixing. Nag-uusap-usap kung paano ang presyuhan. Tapos tapos mag-usap, ilalagay na ngayon sa kanilang bid na papel, envelope, silyan sa envelope, kanya-kanya silang hulog. Oh, alam naman ng ng district engineer, tsaka alam din ng congressman na yun ay kabisado na, luto na ang bidding. Yan po nangyayari ang bidding. Tapos buksan pa niyan kunwari. Alam na kung sino mang nanalo. Kung minsan, ideklara nila ang ibang style para medyo malaki makukuha lali. Kunwari, magsasali, maraming bibili ng bidding documents. Kunwari, maraming sasali, mga 6. Pagkatapos, ang gagawin nila, kakausapin yung iba, isa lang ang sasali. Isa lang maghulog ng kanyang presyo. So, magdeklara sila ngayon, the failure of bidding. So, kung failure of bidding, pwede na ngayon mag-rebid ulit at saka isa pa rin na mahulog gaya ng ginawa sa Miro, sa Comelec. Isa lang huli ang naghulog, panalo na, pwedeng taasan kasi isa na lang ang kalaban. Oh. Ganun po yung mga magic nyo dyan sa bidding. So ngayon, nagsasalita ito si Leandro Liveste kung kinakailangan kasi sa testimonya ng mga engineer ng DPWH na inangat naman ng sadya ng 25% ang presyo. So ngayon, hinihimok niya si Vince Dizon na bawasan niya 25% across the board ang lahat ng inyong proyekto. Hindi sumasagot si Vince Dizon. Bakit? Ganito yan. Kwarta. Oh. Sabi ng professor ko na Ilocano sa legal ethics na siyang justice sa Court of Appeals, sabi niya, basta quartax,
Partax. Basta kwarta, mabilis. Ngayon, ganun ang sistema. Ngayon, sinasabi ni Leandro Mendoza, ni Leandro Beleveste, ayaw sundin. Ano kaya? Bakit? Tapos, may mga nagsumbong pa kay Congressman Leandro Beleveste na ang may mga na talaga ni Vince Dizon na mga tao niya ay puro kontraktor din. Kung hindi kontraktor, nakipag-usap sa kontraktor. Tinanong siya kung sino yung isa. Aba, si Undersecretary Ari Perez. Ano ngayon yan? Anong katwiran niya? Pakinggan natin. Pakinggan natin. Kaya ako sinabi kay Secretary Dizon na let's not focus on looking into the personalities involved. Let's focus on a policy solution. Pero kung gusto po ni Secretary Dizon na magbigay tayo ng example ng isang miyembro ng kanyang team na pwede nating i-check pa ang background at sana marami po tayong ma-achieve in doing so for the good of his objectives in the DPWH. Pwede po ako ngayon magbigay ng isang example. Sige nga po, sino yung example ninyo nakasali sa team niya na may connect sa kontraktor? Yan ang example na. Tandaan nyo, pangalan. Isa sa mga corrupt na mga inappoint ni Vince Dizon. Si Ari Perez. I'm just gonna talk generally and not say na may this or that. But I would say that it would be good for Secretary Dizon to please check on DPWH Undersecretary Ari Perez. Tingnan. Tumigil na ha. Yun na yan. Yun na yun po. So ngayon, i-remove natin yan. May interview din na ginawa kay Congressman Leandro Beleveste dito sa Net25. Net25, pahiram naman ng inyong ng inyong balita. Kong Leviste, I was watching the news yesterday. Nako, talagang ikaw ang man of the hour. Meron kang pasabog na may mga tumatawag sa iyo at nagsasabi po na yung mga bagong inappoint ni Secretary Dizon, kung hindi sila kung wala silang karelasyon ng mga kontratista, sila mismo ang kontratista. Maybe you can tell us where this came from, paano mo na-discover po ito, alam mo na ba kung sino yung mga tinutukoy ng mga bagong mga undersecretaries po ni Secretary Vince Dizon? Yes, ma'am. Una po, ang purpose ng aking press con kahapon ay manawagan kay Secretary Dizon na ibaba ang presyo ng mga DPWH projects para wala ng budget pang kickback. Hindi naman sinunod ang God mo panawagan mo Ano lang gagawin natin? Isa publiko ang detalye ng mga budget per district para may transparency at makasigurado tayo na walang mga malalaking mga pondong binili mula sa DPWH muli ngayong bagong budget. Okay. Dahil ang testimonya ng iba sa mga flood control hearings ay doon daw po sa central office ng DPWH nagkakaroon ng bentahan ng budget. At kaya ko naman binanggit yung posibleng issue sa mga bagong appointees ni Secretary Dizon para ma-substantiate na there's no perfect team. Yeah. And need then is to reform the system so kahit sino po ang nakaupo ay walang posibilidad para sa korupsyon. Pero yung point naman on the members of Secretary Dizon's team is kami po ang mga nagsasabi na marami sa kanila, hindi lang isa, ay nakikipag-usap na sa mga kontraktor at may hinihingi. At yung ay contractor mismo. At si Secretary Dizon ay umamin na may meetings nga ang mga niya sa mga contractors sa labas ng DPWH. Hindi po meeting tungkol sa flood control proyekto. under investigation.
meetings outside of DPWH. At ang proposal ko lang ay i-disclose ano ang mga meetings na ito. Kung sinasabi po ni Secretary Dizon na wala naman pong kickback na pinag-uusapan sa mga meetings na ito, dapat wala po tayong itinatago na si Yusek A ay Yusek nag-meet A. kay contractor Ari B Perez. sa restaurant na ito nung araw na ito. Si Yusek nakipag-usap, yung Yusek Ari Perez, nakipag-usap sa kontraktor sa restaurant. At meron ngang isang nagsabi sa akin na may Ang Yusek na tinalaga ni Dizon ay nakipag-usap sa mga kontraktor. ebidensya pa nga ng meetings na ito. Inaamin nga ni Secretary Dizon na nangyayari ang mga meetings nila with mga contractors. Pero bakit outside of DPWH? Yeah. At bakit hindi rin disclose? Oo. Pero hindi ba mas maganda kung meron kayong information, halimbawa, meron talagang pangalan, ay ibigay na natin kay secretary kasi sinabi naman niya na kung kailangan si Baken, tatanggalin niya. Opo. Okay, so I have a few responses. Una po, may ibinigay na akong isang pangalan ng bago niyang appointee na pinakamarami ang mga nagsabi sa akin na siya ay may history ng bidding and procurement na hindi bagay na siya ang hawak ng bidding ng Nako, DPWH. so yan na yung clue na sa procurement, okay? Ito po ay si Undersecretary Ari Perez. Undersecretary Ari Perez. Kaya Oo. alam naman ni Sec Dizon ang history ni Secretary Perez. At Ano ngayon? Kung sa salitang Ilonggo, Ari ko di? Ara ka to? Ari kontraktor? Ari ka di Perez? Yan. Ibig sabihin, andito kontraktor, andito ka rin, Ari Perez? I'm sure hindi niya itatanggi na may dahilan Oo. kung bakit maraming mga nagsasabi na hindi bagay na si Yusek Ari Perez ang hahawak sa bidding. Lalo na pag nasa DPWH ka, kahit hindi ikaw humihingi, maraming mga kontraktor na lumalapit sa iyo. Oo. At may Okay, ang sabi niyan, pitiro ng mga Maranao, sabi ng mga Maranao, mga kapatid nating Muslim doon sa barm, miyatay tanuaki, dado nanan. Miyakadakal sa pirak niran. Ay, matay. Marami ng pera nila. At yung iba naman Patay na. nabanggit sa akin ng mga pangalan ay mga tao na mismong kausap ko sa DPWH. Meron isang mataas na opisyal ng DPWH na tumawag sa akin sa gitna ng aking press con Yeah, I saw that. hapon. At ayoko naman pong pangalanan siya dahil baka hindi na niya ako tatawagan muli. Oo. At Ano sabi ba? Baka hindi ka natatawagan ulit? Naalaala ko po yon. Kahapon, nag-press con si Congressman Leandro Ligarda Libiste. Habang nagpe-press con siya patungkol sa mga kontrata ng mga kontraktor ng mga opisyal na bago sa DPWH, tumawag, sinagot niya. Yun pala yun tumawag. Si Yusek Ari Perez na tinukoy niya, suspect din. Ay, nako. Yusek Ari Perez, buisit ka, resign ka na dyan. Ikaw, Vince Dizon, kung talagang hindi mo bata yan, kung professional ka, fire him out. Fire him out immediately. Kung mga tao pa na kumukontra kay Chis Escudero, fire him out. Forthwith. Kaya po ako kasing mga reforma na ipinapanukala para kickback sa DPWH. Oo. Baba pretro at disclose ang mga budget per district. At ang mga idea na to ay sa tingin ko talagang kinakonsidera ni Secretary Dizon. Pero kung papangalanan ko naman ng mga USEC niya na may alegasyon mula sa iba, ay baka madidiskaril pa ang ating mga proposals. Yeah. Pero ang point ko nga is, one, it's good to be transparent. And two, there's no perfect team, but let's fix the system. So kahit sino ang nasa team, maging confident tayo na napakahirap na
na kumikbak kung bawasan natin ang presyo ng mga proyekto. Ay! Ano? Sabi ng Ilocano, Jack Baawatan. Na hindi na natin maintindihan itong sino ba talaga makasalanan? Nakaraan, ngayon, at kinabukasan. Ang pagnakawan ay ginawa nakawan na topic natin ay yung nagawa ng 2022 hanggang 2025. Ang ginawa ng mga tauhan ni Marcos, naghumukay ng mga nakawan panahon ni Duterte. Hanggang panahon lang ni Duterte, andyan din ang tao niya na hindi man lang tumitira kay Romualdez, hindi tumitira kay BBM, si Trillanes na binibigyan ng pera lagi ni BBM. Biro mo sinabi tinitira si Bongo para si Duterte. Bakit? Bakit mo sasabihin, bugok ka? Sabihin mo na panahon ni Duterte nagsimula ang korupsyon. Tanong ko sa iyo, Trillanes, bakit ka nag-stage ng awkward mutiny sa panahon ni Gloria Arroyo? Di ba aligasyon ninyo korupsyon sa mga conversion sa military? Ano ka? Anong moral ascendancy mo para mag-claim ng mga ganon? Napansin ko pag tuwing pumupunta ka sa Diheg, may nangyayari. Huling punta mo sa Diheg, nangyayari yung request ni Digong, yung hiling ni Digong na palabasin pansamantala, binasura. Magkano pinadala sa iyo ni BBM, ni Romualdez? Bakit di mo sila tinitira? Pati si Saldico? Magkano? Huwag ka na magmaang-maangan kasi wala ka ng pera. Anong ginamit mo pag pupunta dyan sa Dihig? Kunwari, bakit ka atin dyan sa summit-summit na yan ng seminar para sa mga kooperasyon mula sa mga bansa na kasapi sa ICC? Hindi naman kasapi ang Pilipinas. At bakit nandun ka? Ang problema sa inyo nagkukunwari kayo na malinis. Pare-pareho lamang kayo, mas malaki pang ninakaw ninyo kaysa nanakaw sa panahon ni Duterte. Magkano lang nanakaw sa Parmali? May papel ako na hawak. Inaakusa na nanakaw sa panahon ni Parmali. Wala sa kalingkingan ng mga ninakaw ninyo. Ngayon, trilyon ang nawala ngayon. Tapos, gusto pa ninyo ipagpatuloy yung nakawa na yan. Sabihin na ng mga Maranao, so mga Pilipino, miyatay, tanulangon, dadon pirak. Tama ang katwiran ni Libeste. Amel Munti Talib. Tama sa kanyan. Bakit? Anong kan? Kano, ang turepitero niyan. Sinabi niya na si Ari Perez na Yusek na inappoint ni Vince Dizon ay nakipagkita sa mga kontraktor. Tanong, bakit ka nakipagkita? To begin with. Dapat ang kontraktor magkaroon ng batas na bawal makipagkita ang kontraktor sa kahit sinong opisyal ng DPWH. Payagan lang ang kontraktor pagdating sa bidding. Pag magsumiti ng kanilang bid documents. Huwag natin sabi ng mga mga Tagalog, ayaw na this. Alam na this. Mag-resign ka, Mr. Ari Perez. Sa susunod na vlog ko, ibibisto kita kung sino ka.
Ha? May pagat panapon sa mga kabalin ko. Naimbag na malim sa mga kabsat ko, lalo na kay kabsat Chavit Singson. Kay Mayor ng Lawag, si Mayor Alcid, na pinakakurakot, isa rin pinakakurakot na kontraktor na sinuportahan ni BBM. Kahit ang kalaban ay pinsan ni BBM na si Michael Marcos Kion. Bakit mo sinuportahan ang hindi mo kamag-anak? Laban sa iyong pinsang buo. Kasi may kinikita ka dyan. Partner mo in crime. Di ba, Sandro? Inalsa pa ninyong kamay ni Alcid pagka mayor ng Lawag. Yung mga Ilocano naman sa Lawag, naloko. Ano na sabi niya, pagpatapos panalo, agyamanak, ading. Wala mangyari sa buhay natin ito. Paulit-ulit na lang itong history na ito. Buksan mo, Dudong BBM, buksan mo ang investigasyon. Unahin mo ang investigasyon sa Region 1 sa Ilocos Norte. Kasi iyan ang pinakaunang probinsya sa Region 1 kung manggaling sa Norte. Pagtapos mo dyan, tirahin mo si Chavit, Ilocosor. Pagtapos yan, tirahin mo Pangasinan. Tapos yan, tirahin mo yung La Union kay sa lugar ni yung kurakot na dibigote na mataba na congressman si Paulo Ortega. At yung hari ng Bawang Basin River. Tapos pababa kayo. Punta kayo sa Tarlac, Pampanga. Sa Region 3, pupunta kayo sa Nueva Ecija. Punta kayo sa Subic, sa Zambales. Punta kayo dun sa La Union, Pangasinan, Bataan. Wala na talaga. Miyada din. Sabi ng mga maram, miyada din. Dadon pirak. Sabi ng Ilocano, awanti kwartam. Paano ito mangyari ito? Bahala kayo. Magsisigaw na lang ako. So, Helen. Meron ka palang GBC World. Imelda Marcos. Convicted yan. Diyan nagmana si Bungbong. Toto Kausing for President. Basta umabot sa 10 million ang aking subscribers, saka pa lang ako tatakbong presidente. Pag hindi, no dice. Hindi na rin ako tatakbo senador kasi wala akong magagawa. The only way for me to change this country for permanent betterness is for me to be the President of the Philippines. Paul Jan, may may rally ngayon, mga kabataan sa Mindiola. Oy, dapat tuloy-tuloy yan kasi Black Friday ngayon. Paul Jan, Dan like, number 4 ako. Salamat po. Diony Laguador, good afternoon po, Attorney Toto. Thomas Esplana, nako, yan ang sinasabi ko, walang baha na hindi mabubuking. Michael Dexter Garcia, si Toto, ano kaya ang matutunan ng mga anak nila kung saksakan ng kasinungalingan nila, sila Trililing, Rimulya, Soto, Lacson at marami pa. Iilan na lang kayo lumalaban, sir, mabuhay kayo. Juan Bulalaki, Bausin, bakula ng kausin, no? Attorney, pag walang makulong na mandarambong, tuloy pa rin ligaya ng mga kawatan sa gobyerno. Tama! Tricky Brande, hello po ulit at Happy Friday at Dr. Toto Kausing. Rodi Rabi, Pastor. Si Andrea Dueco, watching from Singapore. Ganda pa naman si Prime Minister Wang. Galing gumitara. Saka makakita ng presidente, walid gitar.
Lawrence Wang. Galing gumitara, bilib ako. Magaling pa magpatakbo ng pamahalaan ng Singapore. Tricky Brande, Pastilan Dolor, si Danigar, ano ba ang solusyon, Engineer Tirador? Sa bidding process, may price ceiling, company estimate. Through drop boxes, ang mga sobre na mga bidders nakatilibais, ang mga bid committee, hindi pwedeng magpara kausap sa mga sasaling bidders sa bidding at pati ang mga congressmen at hindi pwedeng magpara kausap sa DPWH. Pati ang mga bid documents through online, pati ang payments, pati ang payment sa contractor through bank at walang hinahawakan na pera. Ang DPWH dapat pattern sa USA America nang sa ganon mo. Okay? Yung patungkol sa tanong mo, Sir Danigar, tatalakay ko po, maglalagay ko na sa bilang engineer, meron akong suggestion na nabubuo sa isip ko. So, Amil Motitalib, Amay Bisaya for DND Secretary. DPWH Congress, upper lower, wasakin na yan. Amay Bisaya, naalala ko. Sabi niya, Attorney Toto, tatakbo ako gobernador sa Bohol. Ha? Tinanong ko, bakit ka tatakbo sa gobernador? Walay ayo ang man. Wadya ayo ang kan. Ang mga, sino ba mga gobernador dyan sa sa Bohol? Si Yap, saka si isa. So ngayon, anong gagawin mo? Pag ikaw tumakbo, ano pangako mo sa mga Bulano? Sabi niya, sabihin ko, pag ako nananalo gobernador sa Bohol, walang magugutom. Bakit? Ano kayo po? Basta lahat ng pagkain ibigay ko sa inyo buwan-buwan. Paano ngayon yan? Tsaka makukuha. Hindi, basta hindi. Maubusan ka ng pera eh. Hindi, kapag maubos ang pera ng probinsya para ipakain sa inyo, lahat ng chocolate hills ipakain ko sa inyo. Yan ang kampanya ni Amay Bisaya. Sino pa? Si Helen, si Nyanya Boljan, si Diony Ecuador, si Michael Dexter Garcia. Nakabasa ko natin si Michael Dexter. Si Juan Bolalaki Bausin, nabasa ko na. Si Andrea Guico, si Danigar, nabasa ko na. Si Amil Mutitalib, si Ben Reclamador, William Vergara, magandang hapon po, idol. Fernie Pinto, magandang hapon. Amil Mutitalib, pinakamamayaman na congressman sa Mindanao, nasa BARM. Pinakamadakal, Pirak, sa Mindanao. Congressman Zia Adyong Alonto ng Lanao del Sur. Pakipaliwanag nga, Congressman Adyong Alonto. Alonto pa naman apelido mo. Sayangin ang limitado po ang pangalang apelidong Alonto. Kaino? Bakit? Kasi po ang Alonto nirerespeto ng lahat ng Kristiyano sa Mindanao na siyang utak na nagpapatayo ng tinatawag na the biggest and the greatest institution of learning and excellence in Mindanao. That is Mindanao State University. Siya yung utak niyan. Tapos sisirain mo yung pangalan ng apelidong Alonto. Bakit ka mamimili ng boto na 20,000 pesos kada botante? Congressman Zia Adyong Alonto. Kaya wala tayo ma-expect na kinabukasan na maganda sa BARM area. Kasi ang politiko, grabing political dynasty dyan. Pero may nakikita ako na tinatawag na
silver lining of hope sa BARM. Ano yun? Sapagkat sila lamang po ang nagkaroon ng tinatawag na batas laban sa political dynasty. Ano yun? Yung Bangsamoro Electoral Code na ipinasa noong September 2024 na kung saan binabawalan ang magkakapatid, magpipinsan, magtatay, maglolo na tumakbo ng sabay-sabay. I hope so. The dream of Moro people will be seen 10 years from now. It will bear fruit. So that the entire Bangsamoro will be one of the most progressive places in Mindanao. Bantayan nyo mga taga Bangsamoro. So mga Mindanao, mga Maguindanao, ako mga Tausog, ibablog ko later ang pinakamalaking flood control na corruption. Diyan nangyayari sa Mindanao. Sa susunod ko na ibablog. Diyan nagagaling, ginamit ang Ligwasan Mars. Ginamit ang Pulangi River. Grabe. Sa sunod na lang yun. Abakan nyo. Kabayaan ko, lago ng mga Mindanao, mga Maguindanao, mga Tausog. So, si Rodi Rabi, tapos Pastor Rodi Rabi, si Ben Reclamador, kahit sino ilagay dyan, basta meron kasabuat, ayun. Tricky Brande, watching from UK, United Kingdom po. Salamat po. Rachel Gambuway. Assalamualaikum, attorney. Doc, kung may hiya pa si BBM, si Bat na lang siya sa Hawaii. Naalala ko tuloy, kinarga ng Amerikano si Marcos Sr. Punong-puno ng malita ng pera ang eroplano. Ano ba yun? C-130 ba yun? Basta yung cargo plane. Sabi ni Apo Lakay sa piloto na Amerikano, Sir, where do you want for us to go? Where do you want for me to fly you? Sagot ni Marcos, ni si Apo Sr., bring me to Hawaii. Ang pagkarinig ng Amerikano, Hawaii. Yung piloto ng kuan, dinala sa Hawaii. Yun. Akala sa Hawaii. Sabi naman ni Marcos, sabi sa Hawaii. Joke-joke lang yan, pero punong-puno po ng pera ang eroplano nang dumating sa Hawaii. At may record dyan, nag-inventaryo ang Amerikano. Si Michael Samos, tanong lang, supot ka ba? Ay, ito naman yung tanong na to. Ito aking tawag dito. Itong basher ko Kung mag-message pa, isang tanong lang, mga 10 message pa, sabay-sabay. So, Charlie Whiskey, nothing wrong with the system, something wrong with the people behind the system. So, okay, I want to take advantage of this, of what you said. It is an oft-repeated statement that came from the past. I do not even know who is the author of that statement. That what is the problem is not the system. It is the people in the system. I beg your pardon. The biggest problem that killed our country is the system and not the people. Because no matter how good the people is, if the system is bad, then everybody will just grow with their own culture of corruption. And as if it will become acceptable to everybody. And we will be having that attitude and the culture and tradition of plunder. Darating tayo, okay lang yan, okidok. Kaya mga abogado rin, to tell you the truth, sistema ng mga abogado ngayon, lalo na dyan sa prosecutor's offices. Prosecutor's office dyan sa Taguig. Bibigyan ng kalahating milyon. Kawawa ang akusado kahit walang ebidensya.
na bendalo na itatapon sa bintana ang tinatawag na to find and to determine whether there is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kalahin mo walang ebidensya. Ipopronounce nila na mayroong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Magkano ang binayad sa inyo ng mga piskal dyan sa Taguig? I also hold contempt to the prosecutors of Parañaque. May mga personal akong alam sa inyo. Bigayan ng pera, bigayan dito, bigayan doon. I want you to know that there is now that office called Prosecutors Integrity Board. Kayo mga nakikinig sa akin na naka-experience ng bigayan ng pera sa loob ng Prosecutor's Office, magreklamo na kayo doon sa Prosecutors Integrity Board. Ireklamo niyo mga piskal na mga korap. Hindi ko na bagitin, maraming mga piskal dyan. Talagang ang negosyo akusado. I-lifestyle check mo lahat ng mga kuan piskal. Kukunti lang dyan ang hindi mayaman. Hindi mayaman. Tingnan mga bahay nila. Magkano sweldo nila? 100,000 naman? Makakaya ba kabili ng 5 billion na bahay? Makaharap ang sasakyan? So, ibig sabihin, hindi lang to kontraktor. Yung kontraktor, nandyan, yung nagnanakaw kasi pag kinasuhan, magbibigay sa piskal. Ang piskal naman, ang trabaho niya, the case is dismissed because there is no sufficient evidence to say that there is that prima facie case with reasonable certainty of conviction. Patay tayong lahat. Ginagawang negosyo rito, ang prima facie evidence o di kaya yung probable cause. Tingnan mo na bias pa mga piskal na yan. Supposedly, ang unang kakampi ng mga tao pagdating po sa kapatasan ng batas ay ang mga piskal. Bago isampa sa court ng piskal, dapat ang mga piskal ay titignan nila na maayos, dapat fair sila. Ang nangyari, tingnan mong piskal para sa mga korupsyon, si Remulla. Hindi pa nga nasampahan ng kaso. Si Bing Bongo, si Diskaya sa kanyang sa ombudsman, nagsigaw na. Ay, kaya na umayaw, kaya nag-withdraw yung mga Diskaya. Ayaw nila sabihin ang mga sekreto nila sa Bongo, kay Bongo. Bastos na sige, kwan talaga. Hindi mo ba naalala, nakalimutan mo talaga pag ikaw ay tawag dito? Bias ka talaga. Ang purpose mo dyan is to kill the people who are associated with Duterte. Ganon na naman ang kwan mo dyan, mission mo sa buhay. Bawal po sa isang ombudsman na magiging biased. Pero this early, nag-pronounce ka pa, nag-criticize ka pa, kaya yan nag-withdraw mga Diskaya kasi ayaw nila bagitin ang kanilang koneksyon kay Bongo. Di nagmaging bias ka? Gago ka? You have the right to be impartial. You have every obligation to stay neutral. Kaya nga po, ang inuutos sa Section 1, Article 11 ng ating Constitution, which refers to accountability of public officers, it says, public office is a public trust. Every employee or officer is or must render service with utmost responsibility, integrity, loyalty, and honesty. And efficiency. Paano ka maging efficient? Paano ka magiging fair? Paano ka magiging loyal sa batas para sa tao kung ikaw ay politiko? That's why my theory is
it is null and void for President Marcos to appoint a politician in the office of the Ombudsman. Kasi, kung kakampi ni Bongbong ang may sala, hindi niya imbestigahan. Kung imbestigahan man, palabas lang kunwari. Kaya ikaw, Buing, umalis ka dyan. Pag magkapera lang ko bukas o sa Lunes, isasampa ko sa korte ang kaso laban siya para mapatanggal ka lang sa Ombudsman. Ay, buhay. That's the only being not an officer of the court because I'm disbarred, and being not an officer of the Republic because I'm not a public official, and neither I was elected then, but because of my brain, because of the knowledge that I got from the Law School of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, as a graduate of the Doctor of Jurisprudence, I will use all my powers in my mind to file all the cases I can. Sana wala sanang ginatawag na filing fee. Ganun lamang po ang sasabihin ko. Charlie Whiskey, nothing wrong with the system. Hindi, may talagang mari sa system. Tingnan mo ang jury system. Kita mo ang galing. Kaya kahit anong sama ng negro, anong sama ng puti, ay sumusunod sila sa batas dahil ang nagdidesisyon ay jury. Kita mo si Trump na sentensyado dahil jury ang nagdidesisyon. Pero kung judge yun, ay nako, hindi iba ko convict si Trump. Maswerte siya ngayon, presidente siya. Pagtapos siya presidente, ikukulong na yan. He is the only president of the United States of America who will be imprisoned because of a crime. Alam mo anong crime niya? Ang criminal act ni Trump ay ganito. Sabihin ko na, bastos na salita, kumantot siya ng babae. Playboy. Tapos, na matapos niya makain yung babae, binayaran niya. Ang ginawa niya sa pagbayad niya, pinalusot niya. Ginamit niyang kumpanya niya. At pera ng kumpanya niya, binayad at pinalabas. Abogado niya nagbigay at pinalabas na legal service fee. Kaya binilanggo siya, sentensyado sa guilty sa pagpandaraya sa papel ng kanyang sariling kumpanya. Rico Dalangpan Recoleto. Grabe ka mga kurakot ngayon ng gobyerno. Unsaon man ni Dok. Waan na tayo mahimo anay kung alangan ng pamatyunta nato anay sila. Dr. John Alvarez. Trililing. Region Port. Magandang hapon po. Mauro Lingan. Tama ka todo. Tirador. Ala ng pagkakatiwalaan na tao sa gobyerno. Mga demonyo sila. Walang paki sa mga tao kahit mahirap tayo. Charlie Whiskey, dami ako kilala na piskal. Wala man pera mga yan. Bihira lang po yan. Charlie Whiskey, noon yun, iwan ko lang ngayon. Hanggang yun, mas marami ngayon po. Pumunta ka sa Paranaque, 2.5 dyan ang ang mga corrupt na piskal. Paul dyan, may rally ngayon ang mga kabataan. Patuloy kayo, rally Charlie Whiskey, implement lang ang pwede magtanggal ng ombudsman. Charlie Whiskey, impeachment lang. Hindi po impeachment ang gagamitin ko, kundi petition lang po na simple. Kasi pag impeachment, wala akong kalaban-laban dyan. Kailangan mong boto ng 1/3 of the number, the total number of these congressmen. How many congressmen do we have now? 317. So what is the 1/3 of 317? So 300 divided by 3, that is 100. 17 divided by 3, so make it 15 divided by 3, 5. And then, may sobra na butal na dalawa. So 6, 3, 106 congressmen ang kailangan ko na pipirma sa impeachment laban kay Boying Rimulya. So, anong kaso ni Trump? Illegal kantutan. Actually, yan lang. Ha? Merlands forever. Huwag magalit sa akin mga Pinoy na maka-Trump, ha? Ini-example ko lang
Total, totoo naman nangyari na convict siya eh. Alam ko, marami mga mismo tita ko eh, kapatid ng tatay ko, dalawa. They're really highly regarding Trump. And they campaigned so loud for Trump. Nanalo si Trump. Oh, isa yan sa mga Pilipino na mga kapatid ng tatay ko. Oh, hanggang dyan lang muna tayo. Magandang hapon po. At ako'y magagawin na rin isa pang bagay. Abangan sunod. Mas matindi ang paputok ko mamaya. Sige, pakishare, pakilike. Yun lamang ang aking inspirasyon para magpatuloy tayo magmumura sa hangin.